Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is sino-sino ang kasama natin sa langit. At mayroon po tayong concept na living creatures. Living creatures in Scripture, living creatures are unique class of heavenly beings described by vividly in Ezekiel 1 and Revelation 4. These beings, bearing in the face of a lion, an ox, a man, and an eagle, surround God's throne in continual worship. Their symbolism reflects strength, service, intelligence, and swiftness. They remind us of the splendors of heaven and unceasing praise that surrounds our glorious God. And mayroon po tayong different views at ito po yung different views ni Pastor Russell. Heavenly angelic beings. Pangalawa po, symbolic representatives of creation. Sa pangatlo naman po, symbol of worshiping church. At makikita po natin to sa Revelations chapter 4 verse 6 to 8. Ang sabi po dito, and before the throne there there as it were a sea of glass, like crystal. Around throne on each side of the throne are 4 living creatures, full of eyes in the front and behind. The first living creation like lion, the second living creature like an ox, the third living creature with the face of man, and fourth living creature like an eagle in flight. And 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within, and day and night they never cease to stay. Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Sa Tagalog naman po, sa harapan ng trono ay may parang isang dagat na salamin na katulad ng kristal. At sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may 4 na nilalang ng buhay, na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang ay tulad ng isang baka, ang ikatlong nilalang ay may mukha ng isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay tulad ng isang agilang lumilipad. At ang 4 na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga matang palibot sa loob. At sila'y walang hampay na nagsasabi araw at gabi. At ngayon naman po, share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Sisimulan po natin sa teaching. First teaching, the heavenly realms is an eternally different reality. So, yung walang hanggang buhay po pala natin sa langit, totally different po siya sa reality na mayroon tayo ngayon, sa reality ng buhay, na kung paano natin siya na-adapt sa buhay natin. Meron po siyang iba't ibang different views. At ngayon naman po sa third teaching tayo, the 4 living creatures were created for worship. So yung 4 daw po palang nabubuhay na sinabi kanina, nabubuhay po sila through our worship, through our Christ. Kung paano tayo nag-worship sa Christ, ganoon din sila binuhay ng Panginoon. At ngayon naman, sa third teaching na tayo, the whole creation is centered around God's glory. So, lahat po ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, mapabagay, buhay, hayop, o kahit anong nakikita natin dito sa mundo, ginawa siya ng Panginoon sa Kristo dahil sa glory na ibinigay niya sa atin. At ngayon naman, dadako na po tayo sa ating application. First application, approach the secret thing with humility. So, lagi natin i-approach yung tinatawag nga natin na secret thing sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpakumbaba. Siyempre, kung tayo naman mapagpakumbaba, ang Panginoon sa Kristo, siya ang gagawa ng paraan upang tayo ay kanyang may taas.
Ngayon naman sa second application tayo, serve God according to our unique capacities. So, paglingkuran natin yung Panginoong Kristo ayon lang sa kaya natin gawin sa pananampalataya sa Kanya. Yung capacity natin na hanggang dun lang yung kaya natin. At ngayon naman sa third application na tayo, worship God with the highest reverence. So, lagi nating papapurihan yung Panginoong Kristo sa abot ng ating makakaya. And lahat ng bagay naman ay may kapalit. Antayin lang natin ng Panginoong Kristo ang siyang gumawa ng mga bagay na yon. Ngayon naman sa discussion na po tayo, are we truly living for the glory of God? How can we grow in fulfilling our true purpose? So for me, mag-grow tayo sa fulfilling na ibinibigay ng ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng araw-araw na pagsamba sa Kanya. Hindi yung sa Sunday, every Sunday lang tayo magpapapuri sa Panginoon sa Kristo, magdadasal sa Panginoon, o makikipag-usap sa Kanya. All day, kaya naman natin makipag-usap sa Kanya. So, gagawa lang talaga natin siya ng paraan. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.